Hindi natatakot si Godzilla sa kahit ano. Dahil dito, hindi siya nagdalawang isip habulin si Titan X sa gitna ng rumaragasang karagatan. Kakatapos lang ng laban at tila nagmadali si Godzilla tapusin ito. Alam ni Titan X ang pupuntahan niya, isang lugar na kahit si Godzilla ay hindi pinapangahasang pasukin. Sa baybayin ng Skull Island, tumigil si Godzilla at hindi na niya ipinagpatuloy ang paghahabol. Kahit sumisigaw si Titan X sa kanya, nakadalasang nakakagalit kay G-Man. Walang naglalakas loob na hamunin siya. Pero gayon pa man, tinapos niya ang kanyang paghabol, nagbigay ng isang huling malakas na sigaw at pagkatapos ay bumalik na. Huminto siya mismo sa labas ng hangganan ng Skull Island, tumangging lumampas pa. Pero bakit? Mag-iiwan ng komento sa ibaba kung bakit sa tingin mo ay ayaw tumuntong ni G-Man sa Skull Island. Maaring isipin mong halata na ang sagot, pero ang totoo, maaring mas komplikado pa ito kaysa sa kaya nating maintindihan mula sa labas na nagmamasid lang. Dito papasok ang teoryang ito sa Monstiverse. Sumali na sa ibang Goji Boys at Girls at mag-subscribe sa aming channel, kundi ikaw na ang susunod na lalapitan ni Godzilla. Nabanggit ko kung gaano kahalata sa simula kung bakit hindi pumupunta si Godzilla sa Skull Island. Matagal nang napatunayan na si Godzilla sa pangkalahatan ay nirerespeto ang isang uri ng hangganan ng teritoryo kasama ng ibang mga Titan. Nakukuha niya ang buong planeta, samantalang ang iba ay may limitadong rehiyon lang. Hindi ito patas, pero sa huli, kanya pa rin ang kaharian. Ngunit ilang ulit nang pinatunayan ni Godzilla na papasok siya sa teritoryo ng ibang Titan kapag may sapat na dahilan. Para kay Godzilla, hindi na kailangan ng malaking dahilan. Alam natin na ayaw ni Godzilla patayin si Titan X kung babalik siya sa teritoryo niya. Hindi talaga natural na teritoryo ni Titan X ang Skull Island, kaya lumalabag pa rin siya kahit nandun siya. Doyon pa man, hindi siya sinundan ni Godzilla. Ang Skull Island ay teritoryo na ngayon ni Kong, pero hindi naman palaging ganon. Kaya walang matinding dahilan si Godzilla na matakot kay Kong o igalang ng husto ang isla bilang tahanan ni Kong. Kaya hindi rin siya basta-basta magdadalawang isip pumasok doon. Pero gaya ng dati, ginagawa pa rin ni Godzilla ang gusto niya, lalo na pagdating sa laban. Kung tungkol sa laban, masasabi mong walang nakikitang estratehikong benepisyo si Godzilla sa pag-angkin ng Skull Island. Isa lang talagang dahilan kung bakit makakatulong kay Godzilla ang pag-angkin niya sa Skull Island para mapamunuan niya ang kanyang kaharian. Maaring kaya rin siya maingat sa pag-apak sa isla na tatalakayin pa natin mamaya sa video. Kung titingnan mo hindi lang sa kwento, kundi pati sa logical na aspeto ng paggawa ng franchise, malinaw na hindi maaring pumunta si Godzilla sa Skull Island para labanan si Kong dahil nabanggit ito sa Godzilla vs Kong na hindi pa naglaban sina Godzilla at Kong dati. Kaya mahirap mapunta si Godzilla sa isla nang hindi binabago ang kwento. Kung pupunta si G-Man sa isla, kailangan lumitaw si Kong para hindi masira ang karakter niyang mapagbantay sa isla. Kung tatanggalin ang dahilan ng produksyon, wala namang ebidensya sa kwento na napunta na si Godzilla sa Skull Island, lalo na nung may mga tao na ron. Walang lumang sining ng Monsterverse na magpapakita kay Godzilla sa Skull Island base sa alam natin. Kung hindi ito tungkol sa teritoryo o kay Kong, bakit hindi pumupunta si Godzilla sa Skull Island? Si Godzilla ito, ginagawa niya ang gusto niya o gusto niya lang isipin natin yon. Pero may isang pumipigil sa kanya na pumunta sa Skull Island. Ang respeto na binibigay lang niya dito ayon sa ating kaalaman. Kaya niyang pasukin ang Hollow Earth kung may sapat na dahilan. Pero pagdating sa Hollow Earth, nag-aatubili siyang bumalik kaya lumilitaw ang tanong, ano ang ugnayan ng Hollow Earth at Skull Island? Mga Titan at mababangis na nilalang ba? Oo, pero si Godzilla ay laging humaharap sa hamon at di umatras. Ang lahi ba ni Kong? Ang pagbuo nila ng mga kultura at lipunan ay malaking hamon para kay Godzilla na hindi talaga naibibigay ng ibang uri ng Titan, pero walang palatandaan na natakot siya sa kanilang lahi. Pati ang makapangyarihang karibal niyang Kong noong sinaunang panahon na tinalo si Godzilla ay nagdulot lang sa kanya ng konsensya at pagnanais na pagbutihin pa sa susunod. Kaya natatanggal na si Kong at ang kanyang lahi bilang dahilan kung bakit hindi pumupunta si Godzilla sa Skull Island. May kinalaman ba ito sa kakaibang enerhiya at anomalya na lumalabag sa pisika sa dalawang lugar na yon? Lahat ng palatandaan ay nagsasabing ito ang dahilan kaya iniiwasan ni Godzilla ang Skull Island at ito ang tiyora ko. Si Godzilla ay isang mas mataas na nilalang
na masigit ang kaalaman kaysa sa inaasahan. Konektado siya sa daigdig at sa kalikasan, lalo na nang ibigay ni Mothra ang natitirang lakas bago ito namatay. Sa napakahabang buhay ni Godzilla, natutunan na niya ang tungkol sa maraming hindi likas na bagay sa mundo ng Monsterverse. Sigurado ako, lalo na ang mga portal na nakakalat sa iba't ibang lugar na nagdadala sa Hollow Earth at iba pang mga lagusan. Pero malamang, hindi pa rin niya lubos na uunawaan paano gumagana ang mga ito. Matalino siya, pero siguradong nalilito rin si G-Man sa mga anomalaya na ito. Alam niyang nakakatulong ito para mabilis siyang makalibot sa mundo, pero siguro hanggang doon lang ang iniisip niya. Kung iisipin mo, ito lang ang natatanging bahagi sa kwento ng Monsterverse na alam nating dapat mas makapangyarihan pa kaysa kay Godzilla. Hindi niya kayang lampasan ang mga anomalya na ito sa simpleng pakikipaglaban lang, di tulad ng dati. Paano konektado ang mga portal at lagusan sa Skull Island? Sa episode 9 na ikalawang season ng Monarch, isiniwalat na ang Skull Island ang pangunahing istasyon at sentrong hub ng lahat ng energy tunnel na ito. Ibig sabihin, kahit saan ka sa mundo, pwede kang sumakay sa transit system na ito para makabalik sa Skull Island. Maaring ang Skull Island ang sentro o pinagmumulan ng lakas ng buong network ng mga gateway at tunnel. Maaari nating ipalagay na si Godzilla ay maaring may likas na kaalaman tungkol dito na nararamdaman niya sa isang paraan na ang kanyang presensya lang ay maaring makagulo sa buong sistema. Kapag siya ay nag-overload, maaring mangyari ang kahit ano at magdulot ng pagbagsak ng transit system. Na maaring dahilan kung bakit hindi niya pinili ang isla bilang kanyang tahanan kahit na ito ay napakahalaga sa taktikal na aspeto ng kanyang pamumuno. Mula sa isang lokasyon, kaya niya pumunta kahit saan sa planeta. Mas mabuting manatiling nakatago at malayo ang Skull Island sa laban ng mga Titan hanggat kaya. Ang matinding laban sa Skull Island ay maaring hadlangan si Godzilla na maglakbay sa planeta at Hollow Earth. Hindi ito kayang isugal ni Godzilla. Kung walang mga portal, aabutin ng linggo, buwan o taon si Godzilla para maglakbay mula London papuntang Japan, imbes na ilang oras o araw lang. Ibig sabihin, hindi niya kayang ipagtanggol ng maayos ang teritoryo niya. Ang buong planeta. At maaring ito lang ang kailangan para magkaroon ng sapat na lakas ang isa pang banta ng Titan upang talunin siya bago pa man siya makalapit sa kanila. Kaya marahil natatakot si Godzilla sa Skull Island, hindi dahil sa sarili niyang kapakanan, kundi para sa mundo at sistemang pinag-iikutan ng buong pag-iral niya. Ang pagkawala ng transit system ay parang pagkawala ng kakayahan ng tao na lumipad gamit ang mga makina. Bigla na lang mawawala ang pinakamalakas nating kapangyarihan sa paglalakbay at laban. Magbabago ang buong mundo natin. Ganon din kay Godzilla kung aksidenteng masira niya ang sentral na istasyon ng paglalakbay ng lahat ng Titan. Ngayon, kung gusto mong tahakin ng ibang direksyon sa teora, maaari mong ipalagay na noong mas bata pa si Godzilla, nakaranas siya ng matinding kahihiyan matapos matalo sa Skull Island. Baka hindi talaga siya natalo sa laban. Sino ang nakakaalam ng mga pagsubok at hirap na dinanas ng higanteng iyon sa buhay niya? Maaring pinakamahirap na naranasan ni Godzilla ay sa Skull Island. Alam kong hindi ugali ni Godzilla ang maging ganito kapraning, pero alam natin na inabot siya ng mga siglo o libu-libong taon bago niya hinanap si Ancient Kong para sa rematch. Pagbalik niya, patay na ang matandang Kong, malamang dahil sa katandaan. Baka balang araw bumalik si Godzilla sa Skull Island basta may matinding dahilan. Salamat sa lahat ng nandito. Sana nagustuhan ninyo ang katuwa-tuwang teora na minsan ay mahirap gawin sa universo na ito. Maaring hindi na natin malaman ang totoong dahilan kung bakit hindi pumupunta si Godzilla sa Skull Island at ang pag-iwan nito bilang misteryo ay maaaring maganda rin sa mundo ng pelikula. Bigyan ninyo ng like ang video na ito kung mahilig kayo sa lahat ng tungkol kay Godzilla sa Monsterverse. Ako si Jacob at magkikita tayo sa susunod.